Ngayon, sisimulan ko na naman ang aking 9 na buwang kontrata bilang isang engine crew sa barko. Maglalakbay kami mula Pilipinas papuntang Japan, dadaan sa Hong Kong, mag-overnight sa isang hotel sa Fukuoka, at bukas sasakay na kami sa barko sa Hiroshima. Karamihan sa mga tao hindi nakikita kung ano ang pinagdadaanan ng mga seaman bago pa man makasakay sa barko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang buong biyahe o paglalakbay. Kapag sumasakay ang mga seaman sa barko, ang kumpanya ang nag-aayos ng flights papunta sa port kung saan nakadock ang barko. Sa amin, nasa Hiroshima, Japan ang barko. Ang biyahe namin ngayon ay Philippines to Hong Kong to Fukuoka. 6 kaming sasakay sa barko ngayong biyahe. Andito na kami ngayon sa airport at pumunta muna kami sa lounge ng airline na sasakyan namin. Yung nakakatawa pa kasi first time nga namin, nagtanong muna kami kung libre ba ang pagkain. Libre nga. Tara guys, kain muna tayo before flight. Para sa mga sasakay sa barko, minsan nagbibigay ang kumpanya ng business class tickets dahil mahaba ang biyahe at kailangan agad magtrabaho pagdating sa barko. Para sa mga seaman, parte na ng trabaho ang pagbiyahe. Minsan umaabot higit 24 oras ang paglalakbay bago makarating sa barko. Ito na siguro ang isa sa mga bihirang pagkakataon na makakapag-relax bago magsimula ang totoong trabaho sa barko. Hindi madali ang maging seaman. Kailangan mong iwan ang pamilya mo, ang asawa mo, anak mo, at ang buhay mo sa lupa. Mahirap ang mga paalam, lalo na alam mong aabutin ng 9 na buwan bago mo sila muling makita. Nandito kami ngayon sa Hong Kong International Airport para sa aming transit. Maraming seaman ang dumadaan sa mga ganitong malalaking airport habang pupunta sa kanilang mga barko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Global ang shipping industry, kaya madalas dumadaan ng crew sa iba't ibang bansa bago makarating sa barko. Pero bago na naman kami magpatuloy sa aming biyahe, kain muna. Kakarating na namin sa Fukuoka, Japan. Imbes na dumiretso sa barko, magstay muna kami sa hotel ngayong gabi para makapagpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Bukas ng umaga, babiyahe kami papuntang Hiroshima kung saan nakadock ang aming barko. Ang pagsakay sa barko ay nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng kumpanya, port agents at immigration. Dito muna kami magstay ngayong gabi sa Fukuoka bago sumakay sa barko bukas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, mahalaga para sa crew makapagpahinga bago magsimula ang kontrata. Ito ang magiging kwarto namin ngayon gabi bago bumiyahe papuntang Hiroshima bukas. Kasalukuyan kaming kumakain sa hotel buffet. Para sa mga seaman, maaaring ito na ang isa sa mga huling masaganang pagkain sa lupa bago bumalik sa pagkain sa barko. Sulitin na ang kain ngayong gabi dahil bukas magsisimula na ang totoong trabaho. Araw na ng pagsakay sa barko, aalis na kami sa hotel at papunta na sa port sa Hiroshima. Pagkatapos ng mahabang biyahe na ito, makikita na rin namin ang barko. Naglalakbay na kami ngayon mula Fukuoka papuntang Hiroshima kung saan nakadock ang barko. Kadalasan ng port agent ang nag-aayos ng transportasyon para sa mga sasakay na crew. Para makarating kami sa barko, dahil bawal daw sumampas sa port, sasakay kami ng bangka papunta sa barko. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ang barkong ito ang magiging tahanan namin sa susunod na 9 na buwan bilang mga seaman na naghahanap buhay para sa pamilya. Palike naman po ng video kung nagustuhan nyo at mag-subscribe na rin sa channel ko kung gusto nyo pa ng mga maritime related videos.